Hey guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So ang i-share ko po sa inyo ngayon is about kung papaano ba talaga i-manage yung anxiety ng isang tao. Well, let's focus sa anxiety mo. Kapag nasa high mode ka ng anxiety mo, may umiikot kasi yan eh. So dito napapasok ang mga sintomas, yung mga manifestation na nangyayari sa iyo, like palpitation, like pagtaas ng blood pressure, pagkakaroon ng headache, pagkakaroon ng pangangalay, either if it's in your shoulder, sa batok mo, and then or sa mga kamay mo, and then makakaranas ka rin ng pain sa yung stomach. Kasi kapag stress or kapag mataas yung anxiety mode ng isang tao, tumataas din yung acid sa ating katawan. Hindi lang yan sa kinakain natin. Sa mga kinakain natin, hindi lang yun nanggagaling. Nanggagaling din yung pinaka kumbaga cause talaga ng acid is yung pagkakaroon ng anxiety attack kasi tumataas yung stress sa ating tiyan. So the more you stress is the more na nagpo-produce ng acid. So yun ang mga manifestation na ating nararamdaman. Then, kapag anxiety ka, tapos nakalabas na yung mga manifestation, so dito napapasok yung mga negative thoughts ng ating isipan na pinapaniwala ka dito, na sasabihin na, baka kapag nagpapalpitation, iniisip mo na sinyalis na ito ng heart attack, or pag nagkakaroon ka ng sakit sa ulo, iniisip mo na baka may aneurysm ka na, or kapag nagkakaroon ng pain sa yung shoulder or sa yung balikat, iniisip mo baka hindi maganda yung pagdaloy, or baka may ugat na naipit, or sa stomach mo naman sasabihin mo or sa isipan mo na baka may baka may ulcer ka na, or baka may pinakamalalang sakit ka na sa tiyan mo, or something like that. So, itong mga intrusive thoughts, ito yung nakakapagpadagdag sa mga manifestation na nangyayari sa iyo. It is not only physical ang makakaranas, but also yung mental at emotional, and plus your behavior also na mag-iiba kasi nagiging irritable ka kasi hindi mo alam kung ano nangyayari sa iyo, or natatakot ka na hindi mo alam kung ano ba dapat ang gagawin. So humahanap ka ng mga katiyakan. So pupunta ka sa mga Facebook pages. Pupunta ka doon at doon mo ilalahad lahat ng mga nararamdaman mo. And then, dito napapasok yung sinasabing pansamantalang ginhawa. Kasi naka ka sa isang tao na may the same na karanasan sa iyo. So, parang yung ginhawa mo, parang kumakalma ka. So, kumakalma ka kasi may kapareho kang sintomas, kapareho yung mga nararamdaman mo. And yes, dito na pinakasentro talaga is yung anxiety mo. So kailangan mo talagang tingnan kung ano yung nakakapatrigger sa anxiety mo. Saan ba talaga nanggagaling yung anxiety mo? Kasi yung anxiety, kapag umatake yan yung anxiety mo, hindi ka lang kasi nakafocus sa mga sintomas na nararamdaman mo. Nakafocus ka kasi sa kung ano yung nasa isipan mo. And then kasi yung sintomas na nararanasan mo, kapag wala kang knowledge sa ganong sintomas, yung
utak mo, yung signal ng utak mo is nagkakaroon ng mga negative. So, yung negative na yun is para sa'yo nakakatulong pero hindi. Kasi lalo siyang, kumbaga sa apoy, lalo siyang lumalagablab. So, and then, intrusive thoughts, and then, hahanap ka ng mga katiyakan. So, pupunta ka sa isang Facebook pages or any kind of social media that na ma-express mo yung mga nangyayari sa'yo, and because you want some validation talaga. Gusto mo ng mga patunay na yung mga nararamdaman mo is hindi ka nag-iisa, may mga tao din na same na mayroon sa'yo, but itong mga taong ito, nag-share din sila kasi same din sila, yung hinahanap nila. Kung ano yung hinahanap mo, same din nila kung ano yung kanilang hinahanap din. So, andito na lalabas yung pansamantalang ginhawa. Pero, ito lang ang masasabi ko, pag ganyan, yung pansamantalang ginhawa is hindi rin maganda. Kasi, it means na babalik at babalik talaga siya. Kasi, wala kang knowledge. Kasi, nalaman mo lang ito through social media. So, kumbaga nasolusyonan mo ba yung mga katanungan na hinahanap mo talaga? Hindi mo nasolusyonan. Tingnan or kailangan mo talagang hanapin sa pamamaraan mo. Like ako, kaya ako naka-recover kasi hindi lang sa psychiatrist ko, hindi lang sa medication ko, but also sa aking sarili na I also help myself. Hindi ko in-isolate yung sarili ko. I go out. I go to work. Sumasakay ako ng bus. Sumasakay ako ng train. Pumupunta ako sa mga overcrowded. Kumbaga, china-challenge ko yung sarili ko. China-challenge ko yung sarili ko. And then, if pwede ka pa rin mag-step back na, okay, maybe next time. But at least, sinubukan mo. At yung counting steps na ginawa mo, that is a big impact to you. Kasi nagbibigay yan sa'yo ng motivation to do it ulit. Na gawin mo ulit. So, yun talaga guys. Kasi kapag fumocus ka sa anxiety mo, tapos sa mga manifestation, and then dito na papasok yung intrusive thoughts, at maghahanap ka ng katiyakan, pupunta ka sa isang social media, at doon, makakahanap ka ng pansamantalang ginhawa, but pansamantala lang yun. So, naipaliwanag ko ng maayos, mahirap para sa akin i-explain sa mga tao kasi ako alam ko kung ano yung nangyayari sa sarili ko. Alam ko kasi kung yung senyales na kapag umaatake yung aking panic attack, ano yung gagawin ko. Kasi yung mga ginawa ko kasi is galing talaga sa akin. Kumbaga yung coping mechanism na ginamit mo is galing sa'yo. Alam mo na ang gagawin mo. Pero kung yung coping mechanism mo is nahanap mo lang sa isang YouTube channel or sa isang Facebook page, yun ang sinasabing pansamantalang kaginhawaan. Kasi nga, hindi lang isa yung sintomas na lalabas. Marami pa. Hindi ko dito ilalabas, hindi ko dito sasabihin kasi baka kayo matakot. And baka ma-absorb ninyo kahit wala kayong sintomas na ganun is na-absorb ninyo. So hindi yun maganda na isasabihin ko dito na ganito yung mga naranasan ko. Kasi even na wala kayong naranasan, yung katawan ninyo, sasabihin nyo, hindi naman ako ganun, pero yung katawan talaga natin, they're very smart. So, yung katawan talaga natin, kung ano yung naririnig, kung ano yung nakikita, at kung ano yung nararamdaman,
na ina-absorb yan. If it's positive na naa-absorb, positive ang magiging impact sa'yo. Pero kapag negative ang naa-absorb mo, negative ang papasok sa'yo. So, anyway guys, thank you so much. Sana i-share ninyo ito sa mga tao na nakakaranas ng anxiety hanggang ngayon sa chronic stress. Sana makatulong ito sa inyo. And please comment down below, and I hope you watch some of my videos dito sa YouTube, and I hope na makatulong sa inyo yung mga video ko, makapagbigay ng motivation yung mga video ko. Thank you so much and God bless us.